Hello guys, heto na. Eto na yung hinihintay ng karamihan, halos karamihan talaga ng mga Pilipino, no? Iilan lang naman yung mga ayaw, pero halos karamihan at isa na ako doon na gustong-gusto ko talaga maipasa to. Itong pumasa na sa ikatlo at final reading of Congress, itong divorce bill, di ba? So, yung mga nagsisay no, naranasan nyo ba? Yung mga naranasan ng iba? Kasi hindi lahat successful yung marriage. At least man lang, yung mga, alam mo na, yung mga hindi mga successful, yung mga may mga problema, yung mga iba ng, alam mo na, mga third party or kung ano-ano pa, yung mga may mga kadahilanan, yung mga adik or yung mga asawa, yung mga irresponsable. Alam nyo, kaysa naman magpatayan sila dyan, sarap na mga anak nila, ipasa yun na yung bill, yung divorce talaga. Huwag na kayong mag-no-no. Kasi may marami talaga dyan, especially ako hindi ko naranasan yun kasi hindi naman talaga ako ikinasal. Kasi isa talaga yun sa ayaw ko talaga, mas okay na sa akin yung single mom kaysa ikakasal ako sa isang tao na irresponsable, di ba? At mapapatali ako forever. Ayoko yun. Natatakot kasi ako magpakasal noon. May 3 akong anak pero natatakot ako magpakasal noon kasi dahil nga walang divorce bill sa Pilipinas. Paano kung hindi kami magkakaintindihan? Paano kung iba pala siya, 'di ba? Kasi minsan yung may mga tao na nag-iiba pag mag-asawa na kayo. Alam mo 'yon? Tapos wala ka ng kalayaan kasi ganun nga. 'Di ba? Yung iba naman tingnan mo yung mga asawa nila binubugbog, 'di ba? Tapos 'yun nadadama yung pati yung mga anak, 'di ba? Para sa akin, bigyan ng freedom ang bawat isa pag hindi na magkakaintindihan. Yung mga grounds ng divorce bill, tama na 'yun. Tama talaga 'yan. 'Di ba? Kaysa man magsasakripisyo ka sa isang tao or alam mo nang parang feeling ko kasi may mga kaibigan din kasi akong hindi successful sa marriage life nila. Tapos dahil nga mag-asawa sa ngalan ng batas, mag-asawa sila, nahirapan silang kumalas. Yun, parang feeling nila, nasa hell sila. Bawat pagsasama nila sa isang bubong, alam nyo, yung mga ganun, tapos ang ending, nag-aaway-away na, pati yung mga bata na apektuhan, di ba mas nakakasira yun sa utak ng mga bata? Mas maganda, kasi eventually, yung mga bata naman, kung ang mga bata naman ang dahilan dahil nga kawawa daw yung mga bata, maintindihan nila yan. In the long run, maintindihan nila yung bakit nagkaganon yung parents. Kasi yun na nga, 'di ba? Ang importante doon yung kailangan lang yung may guidance lang sa parents doon sa mga bata. Pero yung talagang divorce bill talaga, dapat na talaga ipasa yan para may kalayaan na talaga ang bawat isa. Hindi yun, kaya nga maraming kabit-kabit. Kasi nga, yung totoong nagmamahalan, hindi pwedeng magkatuluyan kasi nga, yun, kasal siya, hindi siya divorce. Diba? Parang, imbis na yung babae na yun na may nakatagpo siya ng lalaki talaga na para sa kanya, karapat-dapat sa kanya, talagang totoong nagmamahal sa kanya, hindi siya pwedeng magpakasal. Kasi nga, yun, talagang walang divorce. Illegal. At maging kabit ang kalabasan. At eto naman, ang lalaki, ibis na nakakatagpo siya ng babae na para sa kanya, hindi rin pwede. Kasi, yun na nga. Kasi nga, walang divorce sa Pilipinas. Diyos ko, yung mga nagsisay no, pag-isipan nyo muna. Bakit kayo nagsisay no? Huwag kayong ipokrita. Kaya nga maraming kabit dahil sa mga ganun mga prinsipyo ninyo. Kaya kailangan talaga yung bang ibalanse ninyo yung mga pangyayari.
'di ba? O pag may naghihiwalay na mga couple diyan, pag may naghiwalay, o bigyan mo na ng counseling, ganyan. Pag hindi na talaga pwede, hindi na, wag nang ipilit. Wag nang ipilit ang isang bagay na hindi na talaga pwede. 'Di ba? Ganun talaga yung ganun talaga yung buhay. 'Di ba? Kaya nga dito sa Pilipinas ang talaga yung napaka-ipokrito natin eh. 'Di ba? Kawawa yung bawat isa na walang kalayaan. Imbis na nakahanap na ng tao na talagang nagmamahal sa kanila ng totoo, hindi pwede kasi nga nakatali sila sa isang kasal na walang diborsyo. Guys, wake up! My God, wake up! Maging practical na tayo. Hindi yung napaka-selfish nyo. Kayo, naglino kayo kasi siguro yung marriage life nyo, okay. Paano yung iba? Diba? Paano yung iba? Na nagsasakripisyo, nandyan pa rin sa asawa nila kahit na feeling nila na nasa impyerno na sila. Dahil sa ganong sitwasyon. Nako, sobrang nagigigil ako sa mga politiko na to eh. Ito yung mga politiko na huwag na nating iboto talaga next time. Huwag natin iboto yung mga politiko na to. Mga ipokrita, promise. Ay, nako, nagigigil ako. Kasi pag may divorce guys, siguro magpapakasal na talaga ako. Char. Hindi lang, yun lang talaga. Ganyan lang.